Kaagad na pag-usapan kung sino ang Asian hunter na tumalo ay Thomas Andre at mag-isang nag-clear sa S-rank gate ng Japan at mahirap pa rin daw na paniwalaan na nagawa nitong ma-knock-out ang The Great Thomas Andre na kinikilala bilang king ng mga hunter. Nagsimula na ang conference at nagpakilala si Dr. Bilzer. Sinabi niya, sigurado siyang alam ng lahat ang pagtaas ng numero ng gates at mga malalakas na monster. Subalit ang karamihan ay hindi pa alam na mayroon silang na-detect na iilang unusual activity sa kalangitan. Na-detect nila ang concentration ng mana na inaabsorb ng atmosphere at patuloy itong tumataas at tagsisiksikan. Gusto niyang i-refer sa particular type of mana para mabigyan nito ng kakaibang pangalan at tatawagin niya itong Magisphere. Wika ni Dr. Bilzer, alam niyo ba, ang mga Magisphere na ito ay currently bumubuo ng cluster sa kalangitan sa iba't ibang parte ng bansa. Ang kabapalaghan na ito ay makikita sa siyam na area at isa sa mga area na nagkakaroon ng concentrate Magisphere ay ang Seoul, South Korea. Tumingin ang lahat kay Song Jingbu at sinabi ni Dr. Bilzer na hindi nila kailangang tingnan si Mr. Song dahil kaya niyang kontrolin ng Magisphere since siya ay naiiba sa mga average na hunter. Naisip ni Jinwoo ang 9 places of Magisphere at napagtanto niyang ano kaya ang koneksyon nito sa 9 monarchs. Wika ni Dr. Bilzer, as of now wala pa silang nakitang aksyon na pwedeng gawin sa mga kababalaghan. Subalit hindi ibig sabihin na wala silang gagawin sa sitwasyon na ito. Tapos na ang presentation ni Dr. Bilzer at ang susunod na magpresenta ang direktor ng Federal Bureau of Hunter na si David Grenon. Mayroon daw siyang importanteng i-announce since nagtipon-tipon sa araw na ito ang mga hunter sa iba't ibang parte ng mundo. 2 weeks ago, ang national level hunter na si Christopher Reid ay pinatay ng isang grupong hindi pa kilala. Kaya kaagad na naman napag-usapan kung sino kaya ang may kakayahang pumatay sa isang national level hunter hanggang sa umabot na naman ang usapan nila sa isang hunter na nagbugbog kay Thomas Andre kahapon na posibleng pumatay kay Christopher Reid at nagtitinginan na naman ang lahat kay Song Jinwoo. Wika ng direktor na ipapahayag nila ang pagkamatay ni Christopher Reid bukas at sana makinig ang lahat sa kanyang sasabihin dahil mayroon na silang suspect kung sino ang responsable sa pag-murder ng national level hunter. Ipinakita ang picture ng suspect sa screen kaya napagtanto ng mga guest sa conference na hindi pala si Song Jinwoo ang pumatay kay Christopher Reid dahil mayroon ng suspect ang Federal Bureau of Hunter. Subalit ang nakita nilang picture ay kahawig ang mukha ni Song Jinwoo. Naaalala ni Jinwoo ang sinabi ng Dragon Kamesh na mayroong 4 na hunter na nagpo-possess ng kapangyarihan ng mga ruler. Wala siyang idea kung bakit nag-send ng Beast Monster ang mga ruler sa mundo ng mga tao na kamukha pa talaga ng kanyang ama. Wika ng direktor, ang kanilang suspect ay discovered sa loob ng dungeon at hinihinalaan nila itong isang humanoid beast monster dahil nakakapagsalita ito ng Korean. Kaya humingi sila ng pabor sa isang S-rank hunter na si Wang Dongsu upang i-interrogate, ngunit ni-knockout niya si Mr. Wang during interrogation at tumakas. Ang suspect ay napakalakas na kahit ang isa sa pinakamalakas na hunter ng Scavenger Guild ay nagawa nitong matalo. Naniniwala silang mayroon pang ibang humanoid beast monster na nakatakas sa magkaibang dungeon at ang lahat ng ito ay nagsama-sama upang patayin si Christopher Reid. Nakita ni Jinwoo na mayroong sinabi ang humanoid beast monster during sa laban nila ni Wang Dongsu at napagtanto niyang ang hinihinala ang beast monster ay ang kanyang ama. Lumabas si Greed at sinabing, tama ang kutob mo, my king. Humingi ng pabor ang direktor sa lahat ng guild na dumalo ngayon sa conference na tulungan sila na mahanap ang suspect at yan lang ang presentation niya sa araw na ito. Mayroong nagtanong sa direktor kung mayroon bang proof na ang suspect ay hindi isang tao. Sagot ng direktor, ang malevolent na mana ng suspect ay kapareho sa isang beast monster. May nagtanong ulit kung ang suspect ay umamin na siya ay isang tunay na tao na matagal nang nawala sa loob ng dungeon. Sagot ng direktor na umamin talaga ito na isa itong tunay na tao. Ngunit nag-follow up ito ng question kung bakit hindi inireveal ng Federal Bureau of Hunter ang identity ng suspect. Sagot ng direktor na mayroong koneksyon ng suspect sa isa sa mga hunter na dumalo sa conference, kaya napagpasyahan nilang hindi nila ibubunyag ang information. Biglang nagtaas ng kamay ang 7-star hunter na si Liu Zigang at sinabing hindi madaling mahanap ang suspect na nakatago ang identity, kaya hayaan siyang magtanong ng direkta.
Ano ang relationship ng suspect kay Hunter Song Jin-woo? Sagot ng direktor, well I guess wala siyang choice kundi sasagutin si Leo Zigang. During sa interrogation, ang suspect ay nakilala bilang ama ni Song Jin-woo. Kaya muli na namang napag-usapan si Jin-woo sa loob ng conference. Tinanong ni Leo Zigang si Jin-woo kung ano ang gagawin ng ating bida kung mapapatunayan na ang suspect ay ang nawawala niyang ama at susubukan nitong i-hunt down ng mga hunters. Wika ni Jin-woo, normal lang naman na hahantingin ng mga hunter ang mga beast monster. So kung ang suspect ay isang beast monster, siya mismo ang magpapatumba nito. However, kung mapapatunayan na ang kanyang ama ay hindi isang monster, ay hahantingin niya mismo ang mga hunter na gustong maghunting sa kanyang ama. Dahil poprotektahan niya ang kanyang pamilya kahit kakalabanin pa niya ang lahat ng hunter sa buong mundo. Tapos na ang conference at hindi makapaniwala si Mr. White sa mga sinabi ni Jin-woo sa harap ng 500 top-ranking hunters at mayroon lamang naggigisang hunter na kayang gawin ang mga sinabi ni Jin-woo during conference. Kaya tinanong ni Jin-woo kung sino ang hunter na ito. Sagot ni Mr. White na nasa hospital siya ngayon. Kaya napagtanto ng ating bida na si Thomas Andre ang tinutukoy ni Mr. White. Nagulat si Jin-woo sa kanyang nakita dahil si Leo Zigang kasama ang mga bodyguards nito ay astig na naglalakad papunta sa kanya. Mayroong sinabi si Leo Zigang na tinatranslate ni Mr. White. Sinabi nito na tinalo niya sa coast ng China ang isa sa mga giant na pinatakas ni Jin-woo at nasurpresa daw ito sa lakas ng giant. Kaya medyo nahirapan siyang talunin dahil nasa gitna ito ng dagat. Matagal na niyang gustong makilala si Jin-woo at curious itong malaman kung gaano ka-powerful ang ating bida at nagpapasalamat din ito na inilagay ni Jin-woo sa tamang lugar si Thomas Andre. Nagipagkamay si Leo Zigang kay Jin-woo. Akala ni Jin-woo na isang masungit na hunter itong si Leo Zigang, ngunit isa pala itong napaka-interesting na tao.